So recently ay nagkaroon nga ng mandatory testing sa Davao kung saan sa sakop ni Pangulong Duterte na kung saan ay ibinalita, mali pa yung pagkabalita na meron daw 37 na kapulisan na nag-positive. Pero yun naman pala ay mga empleyado ng empleyado under Davao Mayor Sebastian Duterte. Ang nakapagtataka, sir, 37 employees. For sure, you're aware. Para sa akin, ito'y parang tinarget or parang special operation na lahat sila mag-positive. Sa iyong kaalaman, ano sa tingin mo? Ano to? Bakit ganito, sir? 37 sila? Sabay-sabay na talagang nag-positive? Anong masasabi mo? Alam nyo, kahit nga po ako, nagtaka ako dyan, dun sa bilang na yan, dahil bihira mangyari, no? Talagang, kumbaga sa In your experience? Oo, imposible mangyari, no? Sa isang opisina, lalo na kung ito yung Public Safety Security Office, Ang nakikita ko dyan, mukhang mukhang meron talagang kabalbalan na nangyari dyan upang ipahiya yung yung city government na pinamumunuan ni Mayor Sebastian Duterte. It appears, like in your opinion, sa pagtingin dito sa pangyayari, we're not saying na talagang 100%, but based sa ating sa iyong pag-obserba bilang isang agent, di ba? Opo. Kasi unang-una, pagka ganyan karami yung bilang ng mga nagpa-positive, hindi kaya talagang ito isinubject doon sa tinatawag na special operations. Kung babalikan natin yung istorya o history nitong Davao, lalo na ng city government. Kamakailan lang itong si Mayor Duterte ay nagpahayag na talagang gusto niya maging drug-free. Nag-declare siya ng war on drugs. Nag-declare siya ng war on drugs. So kaya itong pagkakaroon ng positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang mga empleyado, mukhang ito ay na-infiltrate yung kanyang City Hall. Opo. Sir, question. Pag sinabi mo na-infiltrate or, right now I'm thinking, yung kasi hindi ako na-expose dito sa shab-shab, yun na lang ang tawagin natin. Pag nagtitest ba, maliban dito sa urine test, paano ba nagiging positibo ang isang tao? Pwede ba itong langhapin? Kung dapat ba tumira ka, nilanghap mo, paano ba yan? Yung shab-shab, nilalanghap mo ba, sinisip-sip mo? Or pwede ba ito makontaminate ang isang katawan ng tao pag nahawakan mo yung powder kahit hindi ka tumira? Or paano po? Ay, sa inyo, as unang-una po, kinakailangan muna nating ma-determine kung anong klase ng droga o illegal na droga nag-positive itong sinasabing 37 personnel. Shab-shab daw. Okay. Kung ito doon sa methamphetamine hydrochloride o yung yung shab-shab na lang, sir, baka tayo. Yung Batobalani. Batobalani na lang, ayan. Batobalani. Kung ito ay nag-positive doon sa Batobalani o doon sa shab-shab, yung shab-shab kasi ginagamit yan through sinusunog kasi yan, tinutunaw. Ginagamitan ng pwede siyang ilagay doon sa sa glass tube. Tapos meron siyang tuter, lalagyan ng apoy, lalagyan ng apoy, matutunaw yung bato, sinisipsip. Or nilalagay sa aluminum foil. Nilalagay yan, tapos sinisipsip, nakikita ko yung mga nahuli aluminum foil. Okay, go ahead. Yung usok na yun, may mga residue. May residue yun ng methamphetamine hydrochloride. Dadaan orally, pupunta sa sistema. So sa madalit sabi, itong Batobalani na ito o yung shab-shab, pwedeng ihalo sa tubig. So pwede pag nainom mo, positive ka? Yes, oo. Ngayon, kapag ito nainom mo, yung may Batobalani na yun, na ihalo sa tubig, talagang kahit na sino makainom mo, magpa-positive. Yung sinasabi ng iba na baka hinaluan yung ihi ko, hindi totoo yun. Kasi pwede gawin yun, pero pagka yun isinalang doon sa sa pag-aaral o sa pag-examine, talagang
lilitaw at lilitaw na ito hindi galing doon sa metabolismo ng tao. Ng ihi. Kaya halo mo lang siya, iba yung magiging resulta nung Baka may mga yung parang granula, no? Mga residue. Tama, oo. Kaya ito, dumaan sa sistema, kung nainom ito at naihi, yung positive. Ganon yung nangyari doon. Kasi kung titignan mo, 37 personnel. Tignan nyo kanino ba in-address ang war on drugs? Dito ba sa public safety personnel? Hindi. Sa PNP personnel na nagkakandak ng law enforcement operations. Yung may mga authority lamang ang magkandak na anti-illegal drugs operation. Diba? Bakit hindi itong mga PNP personnel ang nag-positive? Bakit? Yung mismong empleyado ng city government ng Davao ang nag-positive. Good question. Bakit? Kasi kaya tinarget yung mismong tauhan ng City Hall at hindi yung mga PNP personnel kasi pagka yung PNP personnel ang nag-positive sa drug test, ang latay niyan sa PNP leadership. So yun yung mga possibilities. Yes. Again, yun mga possible. We're not saying na ito yung hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Bakit ang tinarget is yung mga Davao City employees, yung nandoon sa Public Safety Security Office. Kasi nga, under sila ng leadership ni Mayor Sebastian Duterte. Again, mga kababayan, ito ay yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. Hindi namin sinasabi na ito yung nangyari na 100%. We are just like, inaaral natin at ikaw, base sa iyong eksperyensya, na posibleng ito yung nangyari. Sa akin, assessment ko bilang isang assessment investigador. Mo ito at opinion mo bilang isang investigador. Bilang isang dating ahente ng PIDEA at hepe ng investigation. Ng isa sa mga opisina ng PIDEA. Kaya hindi ako basta-basta maniniwala na itong gantong karami ng personnel ay magpa-positive. Unless otherwise, ito ay na-infiltrate na special ops. So pwede, possible. Kasi ngayon ko lang nalaman sa tanang buhay ko na pwede ka pala mag-positive kahit hindi ka tumitira nitong bato-balani na ito o shab-shab. Kumbaga, maiinom ka lang. Kaya pala, posible ba yung madikit sa'yo yung shab-shab sa katawan mo? Tapos dumaan ka sa airport, madidetect nila yung whatever kung ano man yung pang-test nila dyan. Halimbawa, kung inaano lang yung presence ng dangerous drugs, halimbawa, sa gamit o ano man, inanuhan ka ng dinurog. Dinurog. Yun ang naisip maamoy ng K9 yan, Kung naamoy ng K9 yan, automatic, uupo yung K9, Kasi yung indicator, yung amoy na yun na based dun sa kanyang kasanayan, talagang kahit pulbura. So, pwede ka palang sabotahin. Na kunyari may kaibigan ka, gusto niya kanya bigyan ng trouble, meron siyang durog-durog dyan na batubal, ilagay niya sa puwet mo, ang kaibahan lang doon, maamoy ka man ng K9, kung wala namang makikitang bagay, illicit items. Kasi kung pulbos lang, kumapit lang sa damit mo, pwede, magkakaroon ng indicator, magkakaroon ng magpa-plug doon sa sense nung K9, pero pag wala nang makita sa'yo, pawawalan ka. Unless otherwise, may makitang item talaga. Item sa'yo. Okay, going back dito sa nangyari sa Davao. So, posible yon. Balikan natin yung na ipapaliwanag nyo sa amin. So, posible pala yon na ihalo sa tubig to sabotahin, Yes. Kaya nga ang tanong ko, saan nag-positive? Kasi may mga na isasabotahin. Halimbawa, party. Kung pwede siyang ihalo sa pagkain, sa gulay, sa cake, pupulbos, Kasi wala na imposible ngayon Talagang kung nga yung mga bawang o mga talagang meron na mga powder, di ba? So, yung mga kaya pagka nahalo sa sa pagkain, pwede ka masabotahe. Katulad ng ng methamphetamine. Ang description kasi karaniwan crystallized white crystalline substance Kumbaga sa talagang pag hinalo mo sa tubig yan, dilute, walang epekto. May lasa ba yan kapag nahalo sa tubig? Yan ang hindi nyo pa natikman, Based doon sa training namin, based din sa mga response ng mga gumamit, may kakaitan yan.
May kataikan. Pero siguro, no, kung ikaw mag-special ops ka, yun yung hindi ka madedetect eh. Yung i-avoid mo yung detection eh. Para at least pagka meron kang pin-project o in special ops, normally, mag-ano siya. No? Kasi syempre, kami naman na hindi na-expose sa ganito, kayo, that's part of your job, na posible pa lang talagang special operate itong mga trabahante o mga empleyado ni Baste para targetin siya. Kasi yung pattern kasi, obviously naman, talagang tina-target ang mga Duterte. Yes, diba? oo. Pwede talaga mangyari. So, paano natin to, sir, mapapatunayan na itong theory natin, ito yung observation mo bilang isang experiensyadong PDEA agent, mapatunayan na itong 37 na to ay they are like sinabotage lang. Just in case. Kunwari lang, for the sake of this vlog, diba? We're not saying na nilagyan sila, pinainom sila, pero dahil lang sa diskusyon natin, yung mga posibilidad ba? Paano natin mapatunayan na, let's say, kung ako doon, isa ako sa biktima na nag-positive ako, ano dapat ang gagawin ko na para mag-resist na, hindi naman ako gumagamit eh. Bakit ako nag-positive? Alam nyo, itong bagay na to napakaseryoso. No? Kaya kinakailangan dito is yung talaga masusing investigasyon. Unang-una, no, ang pagsasagawa ng investigasyon, hindi lang doon sa yung the moment na matuklasan mo yung isang pangyayari. No? Magbabacktrack ka dyan. Unang-una, ang empleyado, madali mo naman malaman eh. Kung bang ito talagang lumilinya sa drugs o hindi eh. Madali mo naman malaman talaga yan eh. Ngayon, iisa-isahin mo yan. At yan, yung mga empleyado na yan, kung sino man ang gumagamit yan, alam ng mga kasamahan niya, alam ng kaibigan niya, alam ng pamilya niya na gumagamit. Ngayon, yung mga inosente dyan, alam din ng mga kaibigan, alam din ng mga kamag-anakan niya kung lumilinya yan sa drugs. Oo, tama. Diba? Alam ng pamilya yan kasi sila kasama niya sa araw. Oo. Ang kailangan dyan, masusi investigasyon. Kasi napakaseryoso nitong usapin na to ha. Hindi dapat pabayaan. Kasi kumbaga sisira talaga ng buhay ng mga inosenteng tao. At tignan mo, ginawa ito sa akin sa aking personal na opinion bilang investigador, bilang isang dating ahente ng PDEA, ginawa ito para sirain lamang si Mayor Baste Duterte. Ginawa ito para pabagsakin ang mga Duterte. Ako wala akong personal na anuman dyan sa mga Duterte. Alam ko hindi ka DDS, sinabi mo yon. Pero just for the fairness. Bilang isang alagad ng batas, gusto ko fair. Kung ako magkakandak ng investigasyon dyan, mananagot. Pero kung titignan natin, bakit hindi pulis? Ang nag-positive, no? Kasi masisisi ang PNP, no? Palaliman na lang ng bakit sige, hindi sir. pulis? I-educate mo kami. Kami mga bakit taong bayan. hindi pulis? Diba? Kung i-matrix natin, ano ba ang kaugnayan ng pulis doon kay Duterte? Yung bang pulis na ito directly sumusweldo kay doon sa opisina ni Duterte? Ang pulis hindi kasi sa under mayor. Ng national government, hindi mayor. Okay. Ngayon, itong public safety security office personnel, mga ito, under ito ng Davao City government. Kung bakit ito yung talaga hinire ito ng ng tanggapan ng tanggapan ng mayor. Yes. Ang police ang sumusweldo sa national. Okay. Kumbaga sa pagka ito ang magiging nito national government, 'di ba? Babalik pa ito baka ang impact sa kanila. Oo, ang impact sa kanila 'di ba? Teka muna yan 'di ba? Sisihin ko si PNP. Sisihin niyo yung RD. Kung yung tauhan mismo ng mayor, ng local government unit, sisihin nyo si mayor. Nag-hire siya ng Oo, diba? Tama, pinapalabas na ito pala war on drugs. Pero ang hinahire niya, mga nag-positive o addictus. Kasi nga, the target is siya. Siya yung target. So that's another interesting, Gaano tayo nakakasiguro ngayon? Kung yung mga tao niya na-infiltrate, na special ops, gaano tayo ngayon nakakasiguro na ito si Mayor Baste Duterte hindi pa na special ops? Napakasimple sa isang isang mineral water. Pag ininiksyonan yan sa puwet, nilagyan ng tape, 'di ba? Ininiksyonan lang ng punti maliit, Oo, ininiksyonan. 'Di ba tinunaw, 'di ba? Ininiksyon na gano'n. Binigay kay Mayor yung tubig.
paano na? So kaya dapat yung mga assistant niya, yung mga nasa taong sa paligid niya, talagang trusted niya. Kasi Yes. hindi lang itong pulburon, baka may eleksyon Paano kung mismong sa supplier galing? ang tubig ng tubig. Yes, oo. Para wala talagang kumbaga sa may mga chain of Kasi pagka ikaw tinrabaho ka, para walang sunog, dun mismo sa pinagmumulan, dun ikaw contaminate ka o dun magkakaroon ng switching. So nagde-deliver ng tubig, ano? Oo.